Akala ng kasamahan ko dito sa garden, mangustin ng halaman na ito. Pero hindi niya alam na isa itong rubber plant. Kilalanin mula sa scientific name ng halaman na ito na tinatawag na Ficus elastica o sa kanyang common name na rubber tree plant. Alam niyo ba mga ka-jungle, ang halaman na nandito ay isang Ficus elastica burgundy na isang exotic ng type ng variety ng mga rubber plant. Dahil nga sa dark form ng mga dahon nito. At alam niyo ba, tinatawag din ito na Black Prince. Dahil sa kaharian ng mga rubber plant, ito ay prinsipe. Bakit nga ba tinawag na rubber plant ang halaman na ito? Because the leaves and the stem produce its milky white latex na kapag ito ay matuyo, parang white rubber band. Oy, pero hindi ito yung ginagawang rubber band ha. Iba naman yon. Yung halaman na yon ay isang puno na tinatawag na Hevea brycelensis. Ito ay elastica. Iba siya. So, parang kamag-anak lang sila. Saan nga ba native itong ating mga halaman? Alam niyo ba, native ito sa eastern part of South and Southeast Asia. And particular sa Florida o sa USA. Dito sa Pilipinas mga ka-jungle, cultivated ang halaman na ito. Kaya naman meron tayo nito. And then kung mapapansin niyo sa mga forest, ang lalaki ng mga rubber plant nila, di ba? So since 3 years na itong halaman sa akin, tignan niyo naman, sobrang tangkad na. At di ba, sobrang taas na nitong halaman na ito. Kaya naman tinanim ko na siya sa direct to soil. Kaya hindi ko siya malipat-lipat ngayon. Okay mga ka-jungle, pag-usapan natin ang tips ng pag-aalaga ng ating mga rubber tree plant na burgundy. Since ito ay hindi green, isa siyang dark form. So, when it comes to sunlight requirements, indirect and full sun, kaya nang i-tolerate. Huwag naman yung masyadong tutok sa araw talaga. Pero pag lumaki kasi itong halaman na ito, kapag maging ma-adjust niya na yung climate ng inyong garden, ay talaga namang ibibigay niyo yung best para mag-grow sila ng maganda. When it comes to water requirement, ang magdidilig dito, actually, dinidiligan lang namin ito kapag tuyo na yung soil. Same as usual ng mga plants natin. So, simple lang. Kasi yung mga ganitong halaman, kahit naman hindi sila palaging dinidiligan araw-araw, kasi nagtitipon sila ng tubig sa ilalim. Kasi rubber plant ito. Sa karagdagan, mga ka-jungle, ito din ay nire-recommend ko sa mga beginners na maghahalaman o magko-collect ng mga halaman dahil madali lang sila alagaan. Ang pagtatanim naman talaga ay nagbibigay ng kasiyahan sa atin. Ay talaga namang binigay ito ng Diyos para alagaan natin. So, dapat maalaga natin ng maganda para magbigay din sila o magbalik din sila ng magandang buhay sa atin. Kagaya ng pagbibigay ng oxygen. Ayan mga ka-jungle, this is Mark of the Jungle Plants, your plant enthusiast. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-comment mo naman na yes at i-share mo ang video ito. And I will see you next episode because more plant, less stress.